Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Okay, ito po ang report. Ano po ba ang klase ng pamumuno na gusto nyo kay BBM? Ano po? Ayon po kay Claire Castro, hindi pala mura pero matapang. Palasyo pinuri ang pamumuno ni BBM, ni PBBM, ano? Ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at eksperto. Narito ang mga ilang punto tungkol sa kanyang pamumuno. President Presidential Press Officer Undersecretary Claire Castro loaded President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for showing a different kind of strength, one that doesn't rely on threats or harsh words, but on steady, effective governance. Opo, yan po. In her interview with Corina Sanchez, Castro described the president as a calm yet strong leader who leads the example. Ito po ang gusto ko kay BBM. Ano po? Hindi po siya agresibong leader. Leader na kagaya po nung mga nakalipas na administrasyon. Hindi po siya palamura. Ano po? Hindi po siya naninisi ng past administrasyon. Nakatuon lang po siya sa trabaho niya ngayon. Ano po? Kaya nga po nakapagsalita si Raffy Tulfo na hinahangaan niya daw po ang pamumuno ng style ng pamumuno ni BBM dahil hindi po siya naninisi ng pagkakamali ng nakaraang administrasyon. Nakafocus lang daw po siya sa kanyang trabaho kahit anong ipinupukol sa kanya, sinasabihan siya ng bangag, magnanakaw, na kahit na anong paninira, hindi po siya kumikibo. Yan po ang totoong leader. Ano po? Hindi kagaya yung mga past administration, mga kritiko nila, kinakasuhan nila. Kagaya po kay Laila de Lima. Ginawa ng kasong mga gawa-gawang kaso. Kay Antonio Trillanes. Hinalungkat nila yung kanyang performance, kung anong makita nilang pagkakamali ni Trillanes upang siya ay idemanda, kasuhan. Pero wala pong nakuha yung administrasyon ni Duterte upang siya ay kasuhan. Ang tinarget nila yung kanyang amnesty. Ano po? Natatandaan niyo pa po yun? Yan po ang maganda kay BBM dahil nakafocus lang po siya sa kanyang trabaho. Ano po? In her interview with Corina Sanchez, Castro described the president as a calm yet and strong leader who leads by example. Matapang naman siya eh. Ayon po kay Castro, hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya palamura. Ani Castro. Kaya nga, hindi po talaga palamura si BBM, ano po siya eh, mahinahong tao. She further emphasized that true courage is seen not in anger or aggression but in result and respect. Hindi naman nakikita ang tapang ng tao sa pagpabanta, pagmumura at paninigaw. Makikita ito sa kung paano siya mag-lead at kung paano umandar ang gobyerno. Tama. Castro remark come amid ongoing discussion about leadership, style, and moral strength, underscoring that for her, quiet courage speaks loudest. Yan po ang panayam ng Undersecretary Claire Castro. Kanya pong pinagtanggol ang mga batikos ng mga kritiko ni PBBM. Matapang naman siya eh. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi nga hindi siya palamura. Hindi porke palamura ka, matapang ka na. Hindi po nakikita yan kung palamaro ka, palasigaw ka. Hindi po.
Hindi po yun, kabastusan po yun. Sarcastic po yung mga klase ng ganun. Ani Castro, hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabantay. Well, tama po, may punto po siya. Pagmumura at paninigaw. Makikita ito sa kung at paano siya mag-lead at kung paano umandar ang gobyerno. Okay. Ito po ang panayam ng ito po ang report ng Turismo Central Luzon kay Yusek Claire Castro. Ano po, magbabasa po tayo ng komento upang makita po natin kung sino mga nag-comment, kung may DDS ba. True bravery doesn't roar. It stands firm in truth. As it is written in Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Real strength isn't bound in shouting, but in serving with humility. Leadership isn't proven by loud words, but by wise decision and steadfast faith. Even Jesus, the greatest leader of all, led the gentleness and power under control, as Philippians chapter 2 verse 3 and 4 remind us. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourself. In other words, that equates noise with power. May we be reminded that godly leadership is quiet, courageous, and anchored in righteousness. Yan po, tama po yan kasi nagbigay po sila ng ano dito, ah, biblical words. Ito po ang Proverbs 16:32 at Philippians chapter 2, 3, 4. Kaya pala wala siyang alam, hindi nakikita ang gawa kasi talagang wala. Ito po ay isang DDS. Comment. Makikita po yan sa sa kanilang comment kung DDS o pro Marcos. Ano po? Ah, para sa akin po kasi, ang pamumuno ni BBM ay kinakaharap ng mga hamon tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At ito po ang number one, yung katiwalian. Napakalawak na katiwalian sa ating pamahalaan. Ano? Andyan yung flood control anomaly, pagnanakaw ng mga politiko at mga opisyalis ng DPWH, bumabagsak ang tiwala ng taong bayan sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Senate, tsaka House. Kasama na rin po itong mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang masaklap na katotohanan. Sapagkat ang ating gobyerno po ngayon ay talagang nililinis po ni BBM. Ano? Ito pang isang komento. Oo nga naman, pero bakit siya nagtatanong kung bakit nagkakaganito ang gobyerno niya? Tapos hindi niya alam na ang mga classroom bakit 22 lang ang nagtapos. Anti-clear ang tanong mo nga sa kanya bakit hindi alam. Mga tanong ito ng ng mga walang nalalaman sa takbo ng gobyerno. Ito naman sabi, hindi pala mura, magnanakaw nga lang. Ito rin, isa pa ito. Ang alam namin, mahina siya, hindi kami tulog. Uh, um, Pwede ka namang mag-comment ng ganyan hanggang gusto mo. Pero hindi naman talaga nakikita sa mga comment nyo yan. Ito yung mga komento ng mga taong walang ginawa kundi manlait ng kapwa. Ay, wala akong alam diyan, sabi naman to.
Okay. Ah, ano po ang inyong opinyon sa kung mayroon po kayong opinyon, pwede niyo pong i-share sa amin, sa akin. At di ko na po palalawigin pa ang aking vlog. Marami po salamat sa inyong pagtunghay sa aking vlog. Ano po? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel for the latest update and exciting content. Mabuhay po kayong lahat.